Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikapahamak kaya ni Lynette ang natuklasan niya na si Carlos ang pumatay kay Irene. Ano ang mangyayari kay Lynette? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, umiiyak na hindi halos makapaniwala si Lynette sa natuklasan niya na si Carlos ang totoong pumatay kay Irene. Nakumpirma niya ang lahat ng mga pagdududa niya kay Carlos ay tama. Nagbalik sa alaala niya ang mga nangyari kaya hindi niya malaman ang gagawin. Natataranta siya. Hindi dapat malaman ni Carlos na alam niya na ang katotohanan kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Irene. Naalala niya bigla si Annalyn dahil baka pumunta ito sa bahay nila. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lynette at dali-dali siyang umuwi ng bahay nila. Pagkadating niya sa bahay nila, agad niyang tinawag at hinanap niya si Annalyn, saka siya umakyat sa kwarto nila. At ipinagpasalamat niya na hindi pumunta ng bahay nila si Annalyn. Maya-maya naisipan niyang kunin ang maleta niya para ilagay ang mga damit niya dahil kailangan niyang makaalis ng bahay nila bago siya abutan ni Carlos. Natatakot siya na baka pag nalaman ni Carlos na may alam na siya sa nangyari kay Irene ay matulad siya dito. Dali-daling nag-impake si Lynette ng mga damit niya. At nang paglabas niya ng kwarto, biglang dumating si Carlos na ikinagulat niya at bigla siyang natigilan nang makita niya itong nakatayo sa pinto ng kwarto nila. Nagtataka naman si Carlos kung saan siya pupunta dahil mamayang gabi pa ang flight nila. Kinabahan siya pero hindi nagpahalata si Lynette para hindi maghinala si Carlos kaya gumawa siya ng dahilan na gusto muna niyang pumunta kila Tiang Susan para makapagpaalam siya dahil medyo matatagalan ang bakasyon nila. Pumayag naman si Carlos at kinuha niya ang maleta ni Lynette para siya na ang maglagay sa kotse. Habang si Lynette naman ay nagdahilan na magbabanyo lang muna siya. Sa baba nakita ni Carlos na may tumatawag kay Lynette kaya binuksan niya ang bag nito. Hindi niya sinagot ang tawag nang makita niya ang calling card ng punerarya. Kaya kinutuban si Carlos na may alam na si Lynette tungkol kay Irene. Kaya ikinagalit niya ito. Habang sa taas naman ay nag-iisip si Lynette ng gagawin niya. Samantala sa Apex Hospital sinabi ni Joyce kay Annalyn na malakas ang kutob niya na posibleng si Carlos ang pumatay kay Irene dahil sinasaktan niya ito nung sila pa. Kaya ipinag-alala ni Annalyn ang sinabi ni Joyce. Kaya agad niyang tinawagan ang nanay niya pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Kaya nagpaalam muna si Annalyn na pupuntahan niya ang nanay niya sa bahay nila dahil nag-aalala siya para sa nanay Lynette niya. Samantala si Justin kausap niya ang private investigator nila at inabot sa kanya ang mga dokumento tungkol sa taong pinaiimbestigahan niya. Sinabi ng investigador kay Justin ang mga natuklasan niya kung sino si Irene at kung sino ang asawa niyang doktor dito sa Pilipinas. Sabi ng investigador na doktor dito sa Pilipinas ang asawa ng Irene na nahanap niya at yung asawa niyang doktor nag-asawa ng iba kahit kasal pa siya kay Irene. Kaya nagtaka si Justin at naitanong niya kung ano ang pangalan ng doktor na asawa ni Irene. Mas lalong ikinagulat ni Justin nang sabihin sa kanya na Dr. Carlos Benitez ang pangalan ng doktor na asawa ni Irene at legal ang kasal nila sa Amerika. Hindi makapaniwala si Justin sa mga nalaman niya tungkol kay Irene at sa stepfather ni Annalyn na si Carlos. Kaya kailangan niyang ipaalam ito kay Annalyn dahil matagal nang niloloko ng stepfather niya ang nanay Lynette niya dahil kasal pa siya sa dati niyang asawa. Agad na pinuntahan ni Justin si Annalyn at nagkataon naman na nakasalubong niya ito sa hallway ng Apex dahil nagmamadali din si Annalyn na puntahan ang nanay Lynette niya sa bahay nila. Sabi ni Justin kay Annalyn na may dapat kang malaman tungkol sa stepfather mo na ipinagtaka naman ni Annalyn. Sabi ni Justin na ipinaimbestigahan niya si Irene sa private investigator nila para mapadali ang paghahanap sa kanya. Kaya eto yung records na nahanap ko, Annalyn. Inabot niya ito kay Annalyn sabay sabi ni Justin na ikinasal yung Irene Castro kay Dr. Carlos Benitez sa stepfather mo na ikinabigla ni Annalyn nang sinabi ni Justin. Sabi ni Annalyn, paano nangyari yon?
Ang buong akala namin ang nanay ni Harry ang huling naging asawa niya at bigla niyang naalala yung sinabi ni Irene na naandito ang asawa niya nung kasama nila itong kumain sa bahay nila Carlos. So ibig sabihin hindi valid ang naging kasal ng nanay niya kay Doc Carlos dahil kasal pa siya kay Irene. Kaya mas lalong ipinag-alala ito ni Annalyn. Nagpasalamat naman siya kay Justin dahil sa ginawang tulong nito sa kanya at agad umalis si Annalyn. Samantala, nakita ng mga kaibigan niya si Annalyn na nagmamadaling umalis na ipinagtataka nila kaya naitanong nila kay Justin kung anong nangyayari kay Annalyn at kung saan ito pupunta. Ipinakita ni Justin ang envelope na hawak niya sa mga kaibigan ni Annalyn. Laking gulat din nila nang malaman nila ang tungkol kay Dr. Carlos. Sabi ni Nurse Ivan, "Oh my God, ibig sabihin kasal na siya dati pa kay Miss Irene, tas pinakasalan niya pa din si Tita Lynette." Sabay-sabay nila itong ikinagulat kaya hindi nila napansin ang pagdaan ni Zoe at narinig niya na pinag-uusapan nila si Doc Carlos. Hindi nagustuhan ni Zoe ang narinig niya na pinag-uusapan si Doc Carlos dahil ama pa din niya ito at nasasaktan siya. Sabi ni Zoe na pinag-uusapan niyo ba si Doc Carlos Benitez ng East Ridge? At bakit niyo siya pinag-uusapan dito sa Apex? Hindi nakaimik ang mga kaibigan ni Annalyn kaya kinuha ni Zoe ang envelope at tiningnan niya ito. Ikinagulat ni Zoe nang mabasa niya sa records ang tungkol kay Doc Carlos. Naitanong niya kung sino si Irene Castro dahil hindi niya ito kilala. Sinagot naman siya ni Justin at sinabi na siya lang naman ang dating asawa ni Doc Carlos Benitez sa Amerika at kasalukuyan siyang pinaghahanap ngayon dahil ilang araw na siyang nawawala. At sa pagkakaalam ko, siya ang naging huling nakasama ni Irene at posibleng may kinalaman siya sa pagkawala niya. Ikinabigla ni Zoe ang nalaman niya. Hindi siya makapaniwala. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari ngayon kay Carlos at kailangan niya itong makausap para tanungin kung totoo ang lahat ng nalaman niya. Kaya biglang umalis si Zoe para tawagan si Carlos. Samantala sa bahay nila Carlos, nalaman niya na pumunta si Lynette sa punerarya dahil sa calling card na nakita niyang ibinigay ng may-ari kanina. Kaya galit na umakyat ito sa taas ng kwarto nila para tanungin si Lynette sa nakita niyang calling card ng punerarya. Habang si Lynette naman sa loob ng kwarto nila ay kinakabahan, baka malaman ni Carlos na may alam na siya tungkol kay Irene. Kailangan niyang makaalis ng bahay bago pa malaman ni Carlos na nagpunta siya sa punerarya. Kinalma niya muna ang sarili niya dahil natatakot na din siya kay Carlos. At nang paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya si Carlos na galit at sabay hinila siya ni Carlos at hinawakan sa braso. Nagulat si Lynette sa ginawa ni Carlos. Nasasaktan siya sa higpit ng hawak nito sa braso niya. At tinanong siya ni Carlos, "Pinuntahan mo ba ang puneraryang ito? Bakit? Pinagdududahan mo ba ako at hinahanap mo si Irene? Huwag kang magsinungaling sa akin, Lynette." Sa galit naman ni Lynette kay Carlos, pinilit niyang makawala sa pagkakahawak sa kanya kaya nabitawan siya ni Carlos. Sinigawan niya si Carlos at sinabi niya na, "Ikaw ang nagsisinungaling dahil alam ko na ang totoo. Ikaw ang pumatay kay Irene. Hindi mo na ako maloloko ngayon, Carlos, na ikaw ang may kagagawan kung bakit nawawala si Irene dahil pinatay mo siya. Sabihin mo sa akin ngayon kung anong ginawa mo kay Irene, bakit mo ito ginawa sa kanya? Akala mo siguro hindi ko malalaman?" Ikinagulat ni Carlos ang sinabi ni Lynette. Hindi niya akalaing matutuklasan ni Lynette ang ginawa niyang pagpatay kay Irene. Walang nagawa si Carlos kundi ang sabihin ang totoo kay Lynette. Inamin niya kay Lynette na hindi niya sinasadyang mapatay si Irene at para paniwalaan siya ni Lynette ay sinabi niya ang buong pangyayari kung bakit humantong si Irene sa ganon. Sabi ni Carlos na pinagtanggol ko lang ang sarili ko sa kanya. Paniwalaan mo sana ako, Lynette. Ngunit ayaw na siyang paniwalaan pa ni Lynette at gusto na nitong umalis sa bahay nila dahil natatakot na siya kay Carlos. Para sana magsumbong na siya sa mga pulis, ngunit hindi siya pinayagan ni Carlos dahil hindi niya kakayanin na makulong siya at iwan siya ni Lynette. Ano ang gagawin ni Carlos kay Lynette? Mailigtas kaya ni Annalyn ang buhay ng nanay Lynette niya kay Carlos? Makukulong na din kaya si Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.